Yan, hello, good evening po, good evening. Magandang gabi po sa bawat sa atin. Blessed evening. Yan. At welcome sa ating pong global Goals and Harvest real life issues na po. At ngayon pong gabi ay we're very excited po na muli ay kakaroon tayo ng panibagong series ng ating pong podcast. Pero hayaan nyo muna po na tayo po ay magpuri at sumamba sa Panginoon. Amen. So let me share you this song, no? Tunay na Diyos. Ayan, no? At sabi po sa John chapter 4 verse 23 to 24, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. So, samahan niyo po ako at let us just praise the Lord and worship the Lord kung sino po at sino siya sa ating mga buhay. Hallelujah! Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Minsan pa, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos,
ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan pa, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-isa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sisigaw, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw, sisigaw sa buong mundo. Kadakilan mo, katapatan mo, ang kabutihan mo, sisigaw. Kadakilaan mo, katapatan mo, isisigaw ang kabutihan mo. Kadakilaan mo, katapatan mo,
isisigaw sa buong mundo kabutihan mo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sapagkat tunay po na nag-iisa ang ating Diyos. Amen. 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 Sige po, tayo po ay magpatuloy po sa ating pong podcast for tonight. So muli po, a blessed, joyful, and victorious morning, evening po sa bawat sa po sa atin. Dali na po. Ayusin ko lang itong aking, ayan, okay. So sa lahat po na nandyan, ayan po, maraming salamat po na tayong lahat, no? Po ngayong gabi po ay magsisimula, no po, sa ating panibagong podcast series, no, na pag-uusapan po natin. At sabi ko nga ay tapos na tayo doon sa nakaraang series natin about exposing the darkness series, ano po. So ngayon naman, syempre po, pagkatapos nating pag-usapan yung sinasabi nating darkness, exposing darkness, syempre pag-usapan naman natin yung tinatawag nating Truth Matters series. Yan, syempre, no? Muli po, ito po ang inyong pong lingkod, Pastor Edric, ano po, na muli po na naglilingkod sa bawat sa atin upang ating simulan, no, ating bagong journey, right, na pinag-uusapan natin. Okay, so ang ating pong first episode about Truth Matters series ay may pamagat po na The Power of Truth. Yan po yung pag-uusapan natin, no? The Power of Truth, no? Sa ating lahat. Sandali po at tabingi yung aking iPad. Ayan. Okay. Yeah. Alright, sige po. So muli po, no, handa natin yung ating sarili for tonight para po sa ating panibagong series, no? Truth Matters series, no? Ang episode 1 po natin ay The Power of Truth. So alam niyo po, grabe po talaga, no? Grabe, lahat tayo po ay alam niyo po, naghahanap ng katotohanan. Tama po ba? Lalo na ngayon sa panahon natin, na nagkalat po ang mga expose. Lalo po ngayon pinag-uusapan ang mainit na issue about yung flood project. At ngayon ay kabi-kabila ang news na nangyayari ngayon sa investigation. So ano ba talagang totoo? Ayan. Lahat tayo, I'm sure, nakatutok, ang buong bayan nakatutok sa paghahanap ng katotohanan, ano po, tungkol sa ating kinakaharap na issue ngayon. So ngayon pong gabi, ano po, ay sabi ko nga, makahanap tayo ng totoo sa mundong puno, no, ng fake news, ayan, false promises, false alarm, ano po, at plastic na relasyon o mga bagay na hindi totoo. Kaya po ang tanong, ano ba talaga, Pastor, ang power ng truth? Ayan, no, lalo na yung truth na galing kay Jesus. Yan po ang pag-uusapan natin, no po. Alam niyo po itong ating text, maganda, no? Sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 31 to 32, no? Yan po yung ating anchor text for tonight. If you hold to my teaching, sabi niya, you are really my disciples, no? Then you will know the truth, and the truth will set you free. Yan po yung sinasabi. So, tanong, ano, mga kababayan, mga kaibigan, no? Ano nga ba talaga ang kapangyarihan ng katotohanan? Alright? Paano nito nababago ang buhay natin? At bakit
ito napakahalaga po para po sa ating faith journey, lalo po tayo ngayon sa nakakaharap ng iba't ibang mga issues ng ating buhay, ng personal, ng ministeryo, ng ating pamilya, at lalo ngayon sa ating bansa. Ano nga ba ang kapangyarihan ng katotohanan na kailangan natin makita? So paano natin mababago ang buhay natin at bakit ito napakahalaga para sa ating tawag ko nga po faith journey? Yan po ang pag-uusapan natin today, mga kaibigan, mga kababayan. So stay with me, and let's discover together the power of truth. So number one, wag na tayong paligoy-ligoy pa, sana natin. Truth is not just knowledge, it's a lifestyle. So yan po yung unang pag-uusapan natin about the power of truth. Truth is not just knowledge, it's a lifestyle, di ba? So siguro madalas narinig nyo po sa akin yung word na lifestyle. Maging ito pong tinatawag nating power of truth, dapat sabi ko nga po, it's a lifestyle. Truth is not just knowledge, it's a lifestyle. So truth is not only about knowing the right information, okay? So it's about living it out. Ibig sabihin po yan, maraming tao po kasi ang may alam tungkol sa Bible, di ba? Alam ang Bible, from Genesis to Revelation, back and forth, ilang beses na nila sigurong nabasa ang Biblia. Alright, so para lang, pero ang tanong nasusunod po ba nila, pero hindi lahat ay namumuhay ayon dito. Nababasa nga, na alam nga, pero ang tanong, hindi lahat ay namumuhay ayon dito. So truth becomes powerfully, only when it shapes the way we think, decide, and act. So yan po yan, kung alam mo ang katotohanan, pero hindi mo ito sinusunod, alam niyo, para ka lang may map, pero hindi ka naglalakad, So the Bible remind us that Jesus Christ is what? The way, the truth, and the life. Yan po makikita natin sa John 14:6. That means, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, that means truth is not just head knowledge, it's a person we follow in a path we walk. So when truth becomes our lifestyle, alam niyo ba yan, mga kapatid, mga kababayan, when truth becomes our lifestyle, kapag ang katotohanan daw po ang ating naging buhay, it changes the way we speak, hindi tayo nagsisinungaling, di po ba? The way we treat people, may honesty at integrity. Amen? So, and the way we make choices, nakabatay saan? Sa will at plano ni God, hindi sa on our own convenience. So, truth, ang katotohanan po is not something we just know. Alright? It's something we live. Ayan po, And when we live by the truth, we experience what? Freedom, peace, and what? The blessing of walking closely with God. Wow, hallelujah. So, isipin mo po ang ganito, may doktor na nagsabi sa iyo na bawal ka na uminom ng soft drinks, kasi mataas ang sugar mo, So alam mo na yung truth, Soft drinks are bad for your health, Pero kung after ng check-up, inom ka pa rin ng 3 litro ng soda o soft drinks araw, 3 litro, grabe naman, May silbi ba yung knowledge? Yan po ang tanong. Wala. Bakit po? Kasi hindi mo ito isinabuhay. So, alam niyo, ganun din po sa spiritual life natin, Alam natin na lying, is a sin, na forgiveness is God's command, na purity is important. Pero po, kung hanggang alam lang tayo at hindi natin ito ginagawa, hindi ito nagiging totoo sa buhay natin. Okay? Kaya ulitin natin, truth is not just knowledge, it's a lifestyle, Hindi lang ito nasa utak, dapat nakikita rin po ito sa ating kilos, sa ating salita, at sa ating mga desisyon natin araw-araw. Amen? So, sabi ni Jesus,
doon sa text natin, no? If you hold to my teaching, ayan po yun, no? You are really my disciple. So, ibig sabihin po, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, ang truth, ang katotohanan po, hindi lang head knowledge, no? Hindi lang ito trivia o tamang sagot sa exam. Truth is something you live out, okay? Kung sinasabi nating discipleship is following Jesus, ibig sabihin po, holding on to His Word every day sa choices mo, sa relationships mo, sa values natin. Alright? So, marami po sa atin, alam ang verse, alam ang Bible, alam ang law. Yan, sa ating mga mambabatas at mga politiko, alam ang law, alam ang verse, pero hindi ina-apply. Yun po ang masakit, no? Pero po ang truth po ay may power lang kapag isinabuhay at ginawa ang talagang binabasa o hindi lang isinasa puso o hindi lang iniisip, hindi lang pinapamuhay. So number 2, the power of truth is truth breaks chains of deception. Deception is like being trapped in chains. Ibig sabihin, you think you're free but actually you're bound. The enemy's greatest weapon, alam niyo ho ba yun, is lies. Yan. So Jesus even said, in John chapter 8 verse 44, that Satan is the father of lies. When we believe that lies, like you're not enough, God doesn't love you, or your sin defines you, we get trapped in fear, guilt, and shame. Pero po dito, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, dito pumapasok ang kapangyarihan po ng truth, yung katotohanan. God's truth breaks those chains. Yan po maganda. His word, reminds us who we really are, Ano ba tayo, Sinasabi ng salitang Panginoon, we are loved, forgiven, chosen, and free. Kaya nga po sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 32, then you will know the truth, and the truth will set you free. So, ibig sabihin, when truth comes in deception, loses its power, So, lies cannot stand against the light of God's word, The moment po you receive and live in His truth, kapatid, kaibigan, kababayan, the chains of deception, whether it's false identity, fear, or sin begin to fall off, di ba? So remember, alalahanin natin, truth doesn't just inform you. Alright? It transforms you and sets you free. Wow, ganda niyan, Truth doesn't just inform you, it transforms you and sets you free. Wow, di ba yan po yung magandang prayer natin, declaration natin sa bansa natin, sa mga government officials natin, lalo po sa nangyayari po ngayon, Truth doesn't just inform them, it transforms them and sets them free. Wow, we pray and we declare, na yung truth talaga ay hindi lang magbigay ng information sa nangyayaring mga hearing po ngayon, at mahalaga po yung katotohanan ay mag-transform, and sets them free, sa mga issues na kinakarap po ng ating bansa. So, parang may kaibigan ka, na pinaniwala ka na best friend mo siya, or BBF, best friend forever, BFF, best friend forever. Pero behind your back pala, ito masakit. Kakala mo siya po ang best friend forever mo, behind your back pala, sinisiraan ka niya, kinichismis ka niya, binabasher ka niya. So, ang tagal mong naniwala, sa fake friendship. Kaya lagi kang confused at heart. Pero nung may nagsabi sa'yo ng totoo, doon mo lang nakita ang deception, At nung naalaman mo ang truth, ang katotohanan, nakalaya ka, hindi ka na pabiktima effect. Hindi ka na biktima ng kasinungalingan niya. So, alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, mga babayan, ganoon din po spiritually. The enemy, alam niyo po yan, wants us to believe lies like wala ka ng pag-asa, hindi ka na mapatawad, o wala kang halaga. Pero once you embrace God's truth, wow, iba yun,
You are forgiven, loved, and chosen. The chains of those lies are broken. Amen? So, yan po yung that's the power of truth, no? Hindi lang siya information, hindi lang siya inspiration, hindi lang siya education, kundi freedom, no? Freedom from every deception that tries to hold us back. So, again, sinabi ni Jesus, no, sa ating text, then you will know the truth and the truth will set you free. So, ang tanong, free from what, Pastor? Free from what? Ikaw ba, tanungin kita, free from what? Ano ba, may mga bagay ba sa buhay mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo na kailangan ikaw ay palayain? Well, ikaw lang makakasagot niyan, ano, kapatid? Kaya nga po maganda na pag-usapan na ito, no? So, free from what? Siguro, kung tatanungin ko kayo, ano bang gusto ninyong mapalaya, no? Especially sa ating bansa ngayon. Ano ang gustong-gusto ninyo na maging free ang ating bansa? Yan. Sige nga po, mag-comment nga kayo diyan. O, sige, pag-usapan natin yung ating bansa sa pangkasalukuyan. Sa palagay ninyo, ano po ang one thing na gusto nyong mapalaya, no, sa ating bansa? Alright, so magsige po nga po, tingnan natin kung sino po ang malakas ang loob na mag-comment. Ano po ang gusto nyong palayain o mapalaya sa ating bansa? Alright, sige, wala nagko-comment. Sige, mamaya siguro baka late lang yung comment nila. Okay, comment lang po kayo, ano po, so walang bayad po yan, hindi kayo didemanda, hindi kayo mabibilanggo. Okay, so again, no, sinabi rin ni Jesus, then you will know the truth and the truth will set you free. Pero ang tanong, free from what? Ayan, sumagot na si Kuya Virgil, free from corruption. Amen. Yes, ano po? Free from corruption din si Ate Banji. Ayan, alright. So yan po talaga ang number one, no po, na gusto nating mapalaya, no? Yung cycle, sabi ko nga, yung cycle of corruption ay masawata, mawala ng tuluyan, ano po, at kailangan ay magawan ng talagang hustisya. Ayan, sabi ni Ate Josephine, okay, ay free for greed. Okay, so yan, salamat po sa inyong mga comments at gustong-gusto talaga natin, ano, hindi lang po sa ating ako ang alam niyo po, ang gusto kong mangyari po sa atin ay magkaroon ng national transformation, no? National transformation, free from the darkness, okay, from the evil works, no, ang ating bansa. Siyempre, kailangan natin diyan ng national transformation ng ating bansa. So, free from what? Free from deception, ayan, free from lies of the enemy, free from guilt and shame, okay, free from greed, free from corruption. Alright, so tama po kayo lahat, no? Salamat po sa inyong pag-comment. Okay? Ang kasinungalingan po ng mundo, alam niyo po 'yun, wala kang sasabihin, wala kang halaga, hindi ka mapapatawad, na yan sinasabi ng mundo, no? Success lang ang subukan, ang buhay, lahat yan babasagin ng katotohanan ng Diyos. Amen? Truth is like light. Alam niyo po ba 'yon? Ulit, yan, si Ate Josephine, free from bondage breaker. Aba, very good. Sige po, salamat sa inyong patuloy na pag-comment. Sige, comment lang po kayo at appreciated po yan. So, again, ano po, truth is like light. Na yung katotohanan daw po ay parang ilaw. Once it shines, darkness has no power. Wow. Praise God, no? Truth is like light, no? Yung katotohanan daw po ay parang ilaw. Once it shines, no, darkness has no power. So parang ilaw sa madilim na kwarto, sabi ko nga po, kahit maliit na ilaw, kaya niyang talunin, ano po, ang dilim, no? Ganun din po ang katotohanan ng Diyos. Alright? So number 3 and last, no? The power of truth. Truth leads to real freedom in Christ. No? Freedom is something everyone longs for. Tama ba? Pero po ang mundo, alam niyo po, ang mundo natin, mga kapatid, mga kaibigan,
mga kababayan, mali ang definition ng freedom. Di ho ba? Akala ng iba, freedom means gawin ng gusto ko, kahit mali, kahit makasakit, basta masaya. Yun po yun. Pero ang totoo, ganung klaseng freedom po ay nagdadala ng bondage, no? Bondage sa sin, guilt, at consequences. So, sabi ni Jesus ulit, no? Sa John chapter 8:36 naman, so if the Son sets you free, you will be free indeed. So, ang tunay na kalayaan pala, ay hindi galing po sa sarili nating lakas o sa mundo. Ibig sabihin po, it comes from knowing and living po in Christ's truth. Yan po yan, po? It comes from knowing and living in God's truth. Yun po ang totoong malaya. Okay? It comes from knowing and living in God's truth. So the truth of Christ, frees us from sin, no? So ang katotohanan ng ating Kristo nagpapalaya po sa ating mga kasalanan. Romans 6:22, no? From condemnation, Romans 8:1, and from fear. So yung katotohanan ni si Kristo, pinalaya tayo sa kasalanan, pinalaya tayo sa takot, no? Sa condemnation, all right? So it also frees us, pinalaya tayo to live with purpose, to love without fear, and to walk in righteousness. So ang sarap niya, yung mga katotohanan ng tayo'y pinalaya sa lahat ng yan. So kaya tandaan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, tandaan natin, real freedom is not the license to do anything we want, but the power to live as God designs us to be. And that freedom, mga kapatid, kaibigan, kababayan, in that freedom is found only in Christ alone, through His truth. Alright? So, isipin mo po na may aso na nakadena. Halimbawa, isipin mo lang, araw-araw, umiikot lang siya sa maliliit na area kasi doon lang siya allowed. Alright? Pero isang araw, tinanggal yung tali o yung chain, sa aso. So, free na siya, malaya na sila. Ang problema, sanay siya sa chain, di ba? Kaya hanggang doon lang din siya umiikot kahit wala talaga siyang tali. Kasi nga, buong buhay niya, nakatali siya, no? Yun ang nakasanayan niya. Kaya nung pinalaya siya, tinanggal yung chain o yung kadena, doon pa rin sa dating lugar, paikot-ikot, wala na talaga siyang, kahit wala na siyang tali. So, alam nyo, ganun din tayo minsan, aminin, mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan. Sinabi ni Jesus na free na tayo, malaya na tayo dahil sa ginawa niya sa cross, pero, naniniwala pa rin tayo sa kasalanan natin, hiningin natin ng tawad sa Panginoon, pero guilty pa rin tayo, naniniwala pa rin tayo sa lies ng enemy, na hindi tayo enough, na wala tayong pag-asa, na hindi natin kaya. Yan po yan, sabi ko po, pinalaya na tayo pero sa isip mo andun pa rin, nakatali ka pa rin sa past. Okay? Namumuhay ka pa rin doon sa nakaraan. Pero kapag tinanggap natin ang katotohanan ni Kristo, mga kapatid, we are forgiven. Amen? Sabihin mo nga, I am forgiven, I am loved, and I'm empowered. So we start to live in a real freedom. So tayo ay pinalaya, kapatid, pinatawad, pinagpala ng Panginoon. Amen? So kapag totoo ang pinanghahawakan mo sa salita ng Diyos, hindi ka na alipin ng fear, guilt, or lie. So kapatid, kaibigan, kababayan, real freedom is not doing everything you want. Ulitin ko yan, Real freedom is the ability to live the life God designed for you without chains, without mask, without bondage. At makakamtan lang po yan, kapatid, kaibigan, kababayan, kay Kristo, kasi siya po ang mismo ang katotohanan. So mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, ito po ang unang episode natin ng Truth Matter series, The Power of Truth. It's not just information, it's transformation. Ang truth po ni Jesus, ay nagbabago ng isip, ng puso, at ng buhay, at ng bansa. Kapatid, ang buhay, hindi lang personal, maging binabago nito ang kakayahan nitong baguhin ang personal, ang ating mga
mahal sa buhay, kaibigan, okay, mga kapitbahay, even the nation and the whole world. Yan po ang katotohanan, the power of truth. Kaya, challenge ko po sa inyong lahat, challenge po sa ating lahat, no? Wag lang maging listener, be a disciple, hold on to His word, live it out, and you will experience, mga kapatid, I'm very, very sure, 101%, the freedom only Christ can give. So, friends, brothers and sisters in Christ, we've seen today that truth is not just knowledge, it's a lifestyle. Amen? So, truth breaks the chains of deception, and most importantly, truth leads us to real freedom in Christ Jesus. Kaya, wag lang tayong manatili sa alam, kundi ipamuhay natin ang katotohanan ng Diyos araw-araw. Remember po, lies will always try to trap us. Pero po, ang truth ni Jesus Christ will always set us free. Amen and amen and amen. Alright, sige po, tayo po ay samahan niyo po ako sa panalangin, At mamaya ang ating benediction. Ayan, thank you. Ayan, may nagbigay na naman ng stars. Thank you, Ate Vanji, sa iyong 10 stars. Ayan, sige po, tayo po ay manalangin. Lord Jesus, Abba Father and Holy Spirit, salamat po kasi ikaw po ang the way, the truth, and the life. Patawarin mo po kami kung minsan po may mas pinaniniwalaan po namin ang lies ng mundo kaysa katotohanan ng iyong salita. So, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, help us to hold on to your teaching, no matter what this word will bring, no matter what this issue ng mundo po natin. Lord, help us to hold on, to embrace your holiness, righteousness, and truth. We thank you for your teaching to live by your truth and to walk in the freedom you promised to us. Salamat, Panginoon, sa paalala po ninyo ng katotohanan mo, ang tunay po na nagbibigay ng tunay na kalayaan sa amin. Forgive us for the times we believe lies and choose convenience over truth. Starting today, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, help us, Lord, to live not just with knowledge of the truth, but with a lifestyle that honors you. Fill our hearts, mind, and spirits with courage to stand for truth, even when it's hard, and let your word continue to guide us and set us free. Lord, dalangin ko rin po ang bawat isa na iyong mga anak na narito, nakikinig, nakikibahagi, at maging sa mga makikinig at manood pa po ng replay na ito. Lord, you know their life, you know their prayers, you know their struggles, you know their problems, you know everything sa buhay po nila. Lord, whatever po yung kanilang mga kahilingan po sa inyo, I pray, Abba Father, sila po ay aking pinapanalangin to the very throne of your grace. You are our God, our Jehovah Rapha, our Jehovah Nisi, our Jehovah Jireh, ang Diyos ng lahat ng mabuti sa bawat sa amin. So we call upon your name sa buhay ng bawat sa amin. Every situation, challenges na kinakarap ng bawat sa amin, Lord, we will walk in truth pa rin. Ang salita mo at pangako po ninyo ang aming panghahawakan. Ang salita po ninyo at pangako ninyo ang magiging lakas, patnubay, pag-asa po ng bawat sa po sa amin. So receive everybody, everyone, ang mga pangako at dakilang mga pangako ng Diyos sa buhay po natin. Magtiwala tayo sa salita ng Panginoon. At ang pangako niya, hindi kanya iwanan, hindi kanya pababayaan. That is the word of the Lord. That is the glorious destiny na pangako ng Panginoon. Pangako niya yan, salita niya yan, na kailangan nating panghawakan sa buhay ng bawat sa atin. Ito po ang aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihan sa Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. At ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, lumakad tayo sa kapangyarihan ng katotohanan ni Kristo. Naway palakasin kayo ng Diyos na Ama, palayain kayo ng Anak, at patuloy kayong gabayan ng banal na Espiritu.
Mga kapatid, may the truth of Christ dwell richly in your heart. Break every chain and lead you into true freedom. Go, brothers and sisters in Christ, go and live in freedom, and let the power of truth shine through your life, family, and ministry, and to all nations in the whole world. I bless you now in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. So, praise be to God. Salamat po sa Diyos na tayo po ay nakatapos ng panibagong episode 1 natin ng ating bagong series, Truth Matters series. Okay? So, sumuli po, this has been, salamat po na tayo po ay nakakabahagi. So, again, join me next time, Join me next time as we talk about more real struggles and real hope. Until then, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, walk in truth, live in His freedom, and let your light shine for Jesus. Shalom and God bless. Kita-kits ulit po tayo bukas ng gabi para po sa ating panibagong second episode ng ating Truth Matters series.